Ako tayo sa iba pang mga usapin, mga kabombo. Ang Philippine Coast Guard patuloy po ang koordinasyon sa iba't ibang government intelligence agency kaugnay ng umunoy nailabas na mga impormasyon o kulian sa sistemang ginagamit po ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. May update po dyan si Bombo Betha Servito. Ipinahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson para sa West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na kasalukuyan silang nakikipag-ugnayan sa mga intelligence networks ng pamahalaan ng Pilipinas upang mapigilan ang mga leaked information kaugnay ng mga aktibidad sa West Philippine Sea na posibleng maiparating sa China. Ayon kay Tariela, ang mga nalik na impormasyon ang nagpapaliwanag kung paano nagawang paghandaan ng China ang mga paggalaw ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea, particular na sa mga resupply operations. Samantala, itinanggi ng Embahada ng China sa Pilipinas ang mga ulat tungkol sa mga umano'y Chinese spies sa bansa at tinawag nila ang mga alegasyon na malicious at fabricated o malisyoso at gawa-gawa lamang. Kasunod ng mga pahayag mula sa National Security Council na 3 Pilipino na dinetene ang umamin sa pangangalap ng sensitibong impormasyon tungkol sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, ipinahayag naman ni Tariela na inaasahan na niyang ide-deny ito na Embahada ng China sa Pilipinas sa kabila ng katotohanan na ang lahat ng mga nahuling informants ay umamin at nakipagtulungan at sinabing sila ay binayaran. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson para sa West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Of course, they're not going to admit it. No? Marami namang dinideny lagi ang Chinese embassy, right? And the mere fact that all of this apprehended informant, the Chinese government, admitted and cooperated that they are being paid and giving sensitive information at the cost of our operation, the West Philippine Sea. I don't think na masasabi nating tayo pa ba ang kailangan takutin ng Chinese embassy na mag-backfire? Sila nga ang nagbabayad sa ating mga kababayang Pilipino para magbigay ng impormasyon sa ating operation sa West Philippine Sea. I think Chinese embassy should be the one to be more cautious in giving such statements, considering that they are the ones paying our fellow countrymen to spy on us and to provide them those sensitive information. Dagdag pa ni Tariela na sa tingin niya ay walang galit ang mga informants sa gobyerno ng Pilipinas at hindi ito sapat na motibasyon upang mag-leak ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa West Philippine Sea. Narito muli ang naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson para sa West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Dahil galit ka sa gobyerno, kakampi ka na sa China, pwede ba yun? I mean, hindi naman siguro. I don't think galit is a good motivation for you to leak sensitive information to West Philippines. I won't give the timeline, but this is the first time we were able to apprehend on the part of the Philippine Coast Guard. I cannot speak for the other government agencies that were also included under it. I don't think na ganun ka obvious na or evident or rampant yung ganitong pag-recruit ng mga informants ng People's Republic of China. We also have to consider na it was a very discreet operation for them to recruit such informants. Patuloy ang usapin sa West Philippine Sea at ang lalong pagpapalakas ng pambansang seguridad ng Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.